Hello mga kabaslag, welcome po muli sa ating panibagong vlog. Ang topic natin ngayon ay kung papaano magpalit ng carbon brush ng ating barena. Tuturo ko sa inyo papaano ang pagtatanggal nito at kung papaano din ang magkabit na. At bibigyan ko na rin kayo ng tip pagka pupunta kayo sa hardware at bibili kayo ng carbon. Okay, umpisa na natin. Itong ating barena, matagal na to. Ang tatak nito ay Makita. Ngayon, sa paglalagay ng carbon ng barena, dapat alam nyo yung size ng inyong carbon na barena. Kasi kahit na halimbawa katulad nito Makita, so hindi lahat ng Makita na barena ay pare-parehas ng sukat ng carbon. Kaya pinaka the best niyan, bago kayo pumunta ng hardware, tanggalin nyo muna yung carbon sa barena para maipakita doon sa hardware at maisukat kung ano yung kasukat niya. So pagka nakuha nyo na yung kasukat, kagaya nung una, kasi sa akin hindi ko alam yung pinaka code o code number ng carbon nito. Kaya ang pinaka the best, kukunin nyo yung sample. Then maghahanap kayo ng kasukat doon. Then pagka nakuha nyo na yung kasukat, doon nyo na malalaman yung code number. Kagaya nito, itong Makita natin ay meron siyang code number CB64A. So yun yung number ng carbon. Pero siyempre kapag may barena kayo at di nyo naman alam yung number nun, natural, pinaka the best nun, tanggalin nyo muna doon sa barena yung carbon niya. Sa pagtatanggal ng carbon brush, tanggalin nyo muna tong mga tornilyo na to. Kasi kanina tinanggal ko na to, kaya medyo maluwag na siya. Bali dito sa gilid ang pagtanggal. Siguro halos pare-parehas lang din naman lahat ng mga barena. So ito kasi Makita, pero di ko lang alam dun sa gaya ng Boss, pero halos same procedure lang din naman yan kung paano tanggalin. Ayan, then pagka natanggal na siya, sa kanya to baklasin. Ito, ayan, natanggal na siya. So ganyan ang itsura ng loob niyan, guys. Ang iba daw nagkakaproblema dito sa mga wiring niya, sabi nila, pero ako naman, hindi pa naman experience yon. Pero ito talaga kadalasan carbon lang talaga. Kapag ka ang barena ninyo hindi na gumana, or minsan gumagana, minsan hindi, ibig sabihin manipis na yung carbon. Ngayon, siyempre pag di mo alam kung paano tanggalin, medyo matatagalan ka. Kasi siyempre mag-aalangan ka, baka lalong masira pagka nagtinanggal mo na hindi mo alam kung paano tanggalin. May mga nagbablog na parang kulang-kulang. Dito tuturo ko sa inyo kung paano siya tatanggalin. So guys, ganito. Pwede kayong gumamit ng long nose, pwede rin yung mga flat screw ang gamitin nyo para tanggalin nyo. Kasi ito yung carbon, itong dalawa na to. So wala kasi akong long nose kaya ang gagamitin ko ay maliit na screwdriver. Yan, pwede itong maliit na screwdriver. Pwede nyong sikwatin dito, pwede dito. Yan, dahan-dahan lang kasi baka magkamali ka ng sikwat, masira. Yan, okay na to. Natanggal na. Yan, diba? Yan guys, kung mapapansin niyo yung carbon maiksi na. Yan, maiksi na siya, diba? So dalawa yan kabilaan, maiksi na yan.
Kaya pagka hindi yan naglalapat, hindi talaga siya kakaskas doon sa umiikot na yon para magbigay siya ng power. Ngayon, ang iba kasi hindi rin alam kung paano tanggalin itong ano na to. Hindi alam kung paano tanggalin yung carbon. Ang gagawin nyo lang dito pagka ganito guys, ito susundutin nyo to. Ito, yung parang tanso na yan. Ano yung kulay dilaw, sundutin nyo lang yan para yung lock nya ay matanggal. Yan, sundutin nyo lang yan, tapos hilain nyo dito. Ito tong carbon na to, hilain nyo pagka sinundot nyo. Yan, diba? Tanggal na siya. So ganun din ang gawin nyo dito sa isa. Sundutin nyo, then hilain. Ayan, okay na. Then, pagka nakuha nyo na to, kapag natanggal nyo na to, bali pupunta na kayo ng hardware, ipakita ninyo kung ano yung kasukat nito, yun na yun. Basta hanapin nyo yung kaparehas na brand niya, halimbawa makita yung ano mo, Barena mo, kaya Boss. Diba, hanapin mo lang yung kasukat nito. Doon depende doon sa brand na hinahanap mo. Ngayon, pagka nakita mo na, ibibigay sa iyo yung ganito na meron nang nakalagay yung number niya mismo. So, pwede mo nang picturean yan. Sa susunod na bibili ka, at least, yun na lang number na yun ang sasabihin mo, yun ang ibibigay sa iyo ng tindera sa hardware. Okay, buksan natin to. So, imagine niyo guys, ang laki ng diferensya ng luma doon sa bago. Haba ng nawala, di ba? Yan. Maiksi na kasi yung carbon, kaya hindi na talaga siya gumagana. So, ilagay na natin to. Ilagay na natin yung carbon. Paglagay naman ito, silipin nyo rito, dito sa may pinakabutas niya. Kasi, yan. Ganyan dapat ang lagay niyan. Ganyan dapat ang lagay. Yan, Yan, pag ganyan, di ba, makikita nyo mayroong butas na yan, mayroong butas yan, Yan, pero dapat nakaganyan, nakagilid yan ng ganyan. Hindi siya nakahalang. Ngayon, lagay na natin. Bali ito, tingnan nyo mabuti ito. Ayan, pag ganyan ang lagay niyan. Pag ganun ang lagay niyan. Pag ganyan. Kasi parehas ng forma yan, Ayan, Yan, kaya ilalagay nyo ng pag ganyan. So, pagka naipasok na yan, maglalak yan doon. Maglalak yan. Yan. So, ayan, Diba? So, may spring yun. Yung spring na yun, yung tutulak para kumadkad dito sa may umiikot na to. Para magkaroon siya ng kuryente. Para gumana yung pinakamakina niya. Okay, ilagay na naman natin tong isa. Yan, natatanggal yan, Natatanggal siya, Ngayon, yan, yung butas na yan. Kaya ang paglagay niyan, kung natanggal man siya, paglagay niyan, ipapasok nyo ganito, tapos ikot nyo ng pagganon. Ikot nyo. Yan. Then, kagaya ng kaninang ginawa natin, pag ganyan ang lagay niya, Yan. Yan. Then, pasok. Okay na. Nakalak na siya. Nakalak na sa loob. So, pwede nating ikabit. Yan.
Kabit na natin. Yan. Yan o. Pag ganyan ang kabit niyan. Sundan nyo lang kung paano ang forma ng mga wirings pagka binalik ninyo para maikabit ninyo ng tama. So okay na siya, nakakabit na tong isa. Ito namang isa. Kabit natin. Yan, nakakabit na siya. Diin nyo lang na pag ganun, ipasok nyo lang. Yan. So okay na siya. Nakakabit na. Testingin natin ngayon to kung gagana ba siya o baka palpak yung pagkakabit ko. Testingin natin to ngayon. Sara muna natin. Yan. Gumana na guys.